Salamat naman at apektado na ang trust at performance rating ni Chis Escudero. Akala ko naman, kahit sa kabila ng mga kapalpakan at garapal na pinaggagawa ni Chis, wala man lang pagbagsak sa kanyang trust and performance rating. Ito, nararamdaman na galit ang taong bayan, sinusuka si Chis Escudero. Tatakbo pa naman itong re-electionista sa 2028. Sana magtuloy-tuloy na ang kawalan ng tiwala ng mga tao dito kay Chis Escudero. Mga kabunyog. O yan haya na. Dahil sa mga kapalpakan ni Chis, siya na ang pinakabagsak ang survey rating ngayon. Yan po ay ayon sa isang reliable survey. Bagsak na si Chis. At least. Mayabang kasi si Chis kasi akala niya wala man lang epekto. Akala niya tayo na nagpupuna sa kanya, nagkukomentaryo sa kanya, akala niya tayo lang naman ang nagsasabi nun. Pagdating sa tao, okay naman siya. Hindi, ito na nakikita na. Nakikita na ang epekto. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sana ma-realize ni Chis, sana lang ma-realize niya na ang kanyang mga yabang na yan, ang kanyang mga pakyut na yan, hindi yan uubra. Sa totoo lang, yung mga sinusuka siya, yung mga negative na comment sa kanya, sa social media, totoo yun. At ito na nga, nag-reflect na sa survey. Ito mga kabunyog ang balita. Chis melts. Escudero most distrusted as budget impeachment fallout lingers. Yun yung dalawang pinakamatinding issue na nagpapabagsak ng kanyang popularity, ng kanyang trust at performance rating. Mga kabunyog, yung kambal na issue, yung kambal na issue ng budget at saka impeachment. Yan ang sumisira sa kanya. Yan ang naghumihila sa kanya pabagsak, pababa. Yan po ay balita, galing po sa politico.com. Ayon sa politico.com, mga kabunyog, sa pinakahuling survey ng Okta, itong huling survey nitong July, si Chis Escudero ay mula 51, mga kabunyog, mga kababayan. Yan. Tingnan nga natin. Hindi, ang trust rating niya 51%. Ang performance rating niya 49%. Pareho mababa. Mag-trust rating, mag-performance rating mababa. Si PBBM, ang trust rating 64%, ang performance rating 62%. Tumaas pa nga taas pa nga kay Chis Escudero si Romualdez. 57% ang trust rating, 59% ang trust rating. Silang dalawa ni Sara ang mababa. Si Sara ang trust rating 54%, ang performance rating 50%. Pero mas mababa na nga si Sara kaysa kay Chis. Kita mo yan? Paano na yan, Chis? Pareho na kayo ni Sara. Nakatatanggol mo kay Sara, bagsak ka na sa survey rating. Delikadong hindi ka na manalo sa 2028. So yan mga kabunyog, maganda ito kung ganito na. Ibig sabihin, nagre-reflect na talaga. Nagre-reflect na ang epekto ng mga pinagagawa niya. Actually, magre-re-election yan sa 2028, mga kabunyog. Magre-re-election yan. Si Jingo Estrada, JB Ejercito, magre-re-election yan. Si Subiri, si Cayetano, si Alan Peter, magre-re-election sa 2028. Kaya wag na natin yung butuhan uli, yung mga yan. Lalo na si Chis Escudero. So kung ito, kung totoo itong survey na to, ayan, at least, ang malinaw na dahilan niyan, ayon sa balita, ito na nga, mga kabunyog, yan ang dahilan niyan. Chis melts. Escudero most distrusted as budget and impeachment fallout lingers. Yun ang pinakadahilan. Dalawang issue. Impeachment at saka budget. Ano yung sa impeachment?
ang pinakadahilan ng kanyang pagbagsak ng survey rating, yung impeachment. Nasusuka talaga sa kanya ang mga tao. Kasi gusto talaga ng mga tao na yung trial ni Sara Duterte ay mag-proceed. Ang ginawa ni Chis, dinelay ng dinelay. Alagang dinelay, garapalang dinelay hanggang sa ang Korte Suprema ay diniklara na itong unconstitutional. O yan, ibig sabihin, inano niya, kung sa ano, sinadya niya na madelay para hanggang sa bandang huli, pag nag-decide na ang Korte Suprema na maaano na ito, unconstitutional na ito, o di tapos, kung sinimulan niya yan noon kaagad, hindi yan mangyayari, ang ginagawa na yan ng Korte Suprema. So yan ang kagagawa ni Chis. Isinuka siya ng mga tao dahil dyan. Ang pangalawang issue, hindi lang impeachment, yung budget. Gaano man ang kanyang pagmamalinis ni Chis, yung pala, marami palang issue sa kanya. At ang pinakamalalang issue sa kanya, ang pagmamalinis niya, busog na busog pala siya sa insertions. Sa 2025 budget pala, 142.7 billion ang insertions na care of sa kanya. O yun, diyan nasira si Chis Escudero. Diyan siya sira. Ang palusot niya lang, bakit? Mas malaki pa naman yung sa iba eh. 2% nga lang yan, 142.7 billion, 2% lang yan ng 6.3 trillion eh. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Kaya, yung dalawang issues na yan, ang humila kay Chis pababa. Yung issue sa impeachment at yung issue sa budget. Kaya natutunaw si Chis, Chis melts. Magtuloy-tuloy na yan, mga kabunyog, hanggang na sa 2028, wag na siyang makarecover. Wag na siyang makarecover. Dapat itong pinakabagsak niyang trust rating ngayon, siya ang hindi pinagkakatiwalaang opisyal ng gobyerno ngayon. Most distrusted. Most distrusted. Apat silang pinakamatataas na officials. Presidente, Vice Presidente, Senate President at Speaker ng House. Sa kanilang apat, si Chis na ang pinaka-distrusted. Ibig sabihin, hindi na pinagtatitiwalaan. Dahil yan sa kagagawan niya. Pagtulong-tulungan natin to, dapat hindi na yan makarecover si Chis. Kasi sabi ni PBBM, ibibito niya ang 2026 budget kapag yung ginawa ng mga senador at kongresista ay hindi na naman iaayon ang budget sa priorities ng gobyerno. Ang ginagawa kasi nitong mga tulad ni Chis, may plano ang executive nag-prepare ng budget. Ang ginagawa nitong mga tulad ni Chis at sa kanila Romualdez, ang ginagawa nila, nag-uusap na lang sila, insertions. Ang insertions nila pagkalaki-laki. Sabi ni Chis Escudero, 600 billion ang insertions. Ang sa akin, 142.7 billion doon. Imagine nyo yan. Doon na sa pinakahuling parte na, doon na sa BICAM, sa kanila ini-insert yung ganun kalalaking halaga. Pero yung original na pinopropose ng executive o ng Department of Budget and Management, iba. Ang ginagawa ng Kamara at ng Senado, doon sa BICAM, yung small group na lang na nag-uusap, sila Chis na lang yan at sila Romualdez. Kaya nga pabalik-balik daw si Chis doon sa opisina ni Romualdez at sa Saldico. Noong panahon ng BICAM, di ba? Kunan pa nga ng CCTV. So anong ginagawa nila? Inaayos ang insertions. Inaayos. Kaya sabi ng Malacanang, sabi ni PBBM sa zona niya, kapag ang budget ay hindi naka-align sa priorities ng gobyerno dahil ang gagawin ng mga makapangyarihan sa Senado at sa Kamara ay gagawa na lang ng mga insertions na pagkalaki-laki, hindi niya daw yan aaprubahan. Sabi naman ni Chis Escudero, hindi pwede yan. Kami ang may power of the force. O sige, kalabanin mo na ang Malacanang, mabuti na yan at nang magkabanggaan kayo. Sipain ka na. Napipiko na daw sa'yo si PBBM eh. Napipiko na sa'yo. Sabi ng Politico.com, sabi rin ni Tito Soto. Ngayon, nagmamayabang si Chis. Sabi niya, hindi. We will still exercise our power of the force. Hindi daw pwede na kung ano daw yung nandyan na proposal, as is na lang yan. Hindi daw. Hambog si Chis. Okay lang sana yan, Chis, kung ang ginagawa mo para sa kabutihan.
Ang problema, ang ginagawa mo, magyayabang ka ng power of the force mo, yung pala, magkasabwat kayo ng mga leaders din ng Kamara, in-insert nyo yung mga malalaking amounts na gusto nyo sa mga selected na proyekto nyo. Yun nga sa'yo ay 142.7 billion. Di ba? Ha? Oh. Kaya ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Ano ito? Itong si Chis Escudero, maiipit na ito ngayon. Bakit maiipit? Iimbestigahan yung 142.7 billion na insertions. O, iimbestigahan. Ha? Ano yon? Madudurog siya doon. At sabi ni PBBM, kapag yung pinopost na budget ng Malacanang ay sinira, talagang dinistrong ka ng mga senador at kongresista tulad ni Chis sa pamamagitan ng mga insertions na yan, ibibito daw ni PBBM. Mga natin. Sabi naman ni Chis, hindi pwede yan. Hindi kami rubber stamp. Wow. Hindi daw siya rubber stamp. Ha? Eh sige, bantayan natin kung anong magawa niya. Nagmamayabang siya eh. Ang totoo, kaya lang naman siya nandyan, Senate President, ay dahil hindi siya pinapaalis ng Malacanang. Pero kung magyayabang siya na ang sabi niya, hindi sila papayag na para na lang silang rubber stamp, o sige nga. Ha? Sige nga. Akala mo naman na hindi ayaw nyo na rubber stamp, pero ang ginawa nyo, sa bandang huli, doon na sa pinakadulo, by cam na, nagsingit kayo. Ang problema, ang mga siningit nyo, hindi maliliit na amount. 142.7 billion. Ang sabi ni Chase, maliit nga lang yun. 600 billion yun, inamin niya na. 600 billion daw yun. Kaya lang sa kanya daw, 142.7 billion. Ang tanong niya, kanino yung natitira nun? Mga 450 billion. O ang ibig niya bang sabihin, kila Romualdez at Saldico yun? Ha? Di sige, sabihin mo na, Cheese, para ma-expose na ang lahat. Para ma-expose na ang lahat. Okay? Ganyan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya itong survey na ito, survey ito ng Okta Research. Hindi natin alam kung reliable ba itong survey na to. Ay basta tayo, hindi naman tayo nag-iimbento. Yun na nga, balita na yan sa Okta. Sa Okta yan. Ito. Basahin ko yung balita para hindi tayo pagsabihan na walang source. Yan basahin ko mga kabunyog. Sabi dito, according to the July 2025 survey by Okta Research, Escudero's trust rating dropped to 51%, down from 55% in April. In contrast, President Ferdinand Marcos Jr.'s trust score rose from 60 to 64%, while House Speaker Martin Romualdez saw a bump from 54 to 57%. Vice President Sara Duterte, meanwhile, saw her trust rating dip from 58 to 54%. Escudero also posted the highest distrust rating, 25%, outpacing Duterte, which is 23%, Romualdez 22%, Marcos 20%. Notably, 24% of respondents said they were undecided on whether or not to trust Escudero, suggesting waning confidence and growing ambivalence among the public. The Okta survey conducted nationwide from July 12 to 17 offers a snapshot of public sentiment following a turbulent legislative quarter marked by budget insertions, impeachment drama, and executive legislative wrangling. Yan binasa ko na. Binasa ko na ng buo para hindi tayo pagsabihan na nag-iimbento lang ng kwento. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya dito sa pinakita natin, pinakita natin na talagang pabagsak na ang performance rating at trust rating ni Chis Escudero. Yan. Yan na ang nakukuha niya. Yan na ang nakukuha niya. Magandang araw, mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.